pagaliwat sa aton nga tanan, nariliwat si Pastor Jomari Gumban Sulmaca Sr. ang pastor sa Restoration Life Center Church. Nagapasalamat gid sa inyong pagpamati sa bugos nga Western Visayas and of course diri sa syudad sang Iloilo kag nagapati ako sa probinsya sang Iloilo. Ang aton tingog kag ang aton nga broadcast mabatian ini sa adlaw nga ini kag nagapati ako nga ang Dios magapakamaayo liwat sa aton. I would like to share to you a portion of the scriptures sa Deuteronomy chapter 30 nga nagasiling dire sa verse 15. See, I set before you today life and prosperity, death and destruction. For I command you today to love your God, to walk in His ways, and to keep His commands. Decrease the loss, then you will live and increase, and the Lord God will bless you and the land you are entering to possess. But if your heart turns away and you are not obedient, but if you are drawn away to bow down to other gods and worship them, I declare you this day that you will certainly be destroyed. You will not live long in the land you're crossing, the Jordan, to enter and to possess. This day I call heaven and earth as a witness against you, so that you and your children may live. And verse 20, and that you may love the Lord your God, listen to His voice, and hold fast to Him, for the Lord is your life, and He will give you many years in the land He swore to give to your fathers, Abraham, Isaac, and Jacob. I would like to propose to you this day the three main points of my exposition about what I have read, the portion of scriptures from the Bible, which is focused on main good offer and good or bad consequences. And the number 3 is the good advice. We are being today attacked mentally by what is happening around us. And we have the power to choose how to respond to this. Gani gabigin kita sa pangunahuna nga makadevelop kita sang isa ka mental map nga ginatawag, no? Mental map. Kag nagapati ako ining mental map nga ginasunod naton sa aton kada adlaw nga pagpangabuhi, naga-determine ini sa ang ginatawag naton nga direksyon kag destinasyon sang aton nga pagpangabuhi bilang isa ka Kristohanon. Kag ang thoughts ni nagaabot sa aton nga may dala nga purpose kag hindi lamang direksyon kundi ini nga mental map nagahatag sa aton sang determination nga magaproduce sang insakto nga actions kag convine sini ang faith dira sa Dios kag ang trust sa iya pulong kag ginatawag nakon nga tenacity not to give up of our belief and conviction. Kag nagapati ako ini isa ka reposition of ourselves. Kay ang kamandere, choose you this day. Sini nga adlaw magapili ikaw sang imo pagapilion. Kag nagapati ako nga ining special offer sang Ginoo sa verse 15 sang Deuteronomy chapter 30, nagahambal dire, I have set for you today life and good, death and evil. Now, this is a generation of too much potentials. Nagapati ako nga kadalagko sang potential nga napakita sang Dios sa aton mismo nga pagpangabuhi. Kag ang momentum sini nagaabot sa aton pangunahuna nga tagaan naton ini sang aksyon kag hindi delayed abi ang aton aksyon. Kay ini magahatag sa aton sa excellent nga response sa sining offer. Ang number 1 nga nakita na kundi sa excellent offer sa Ginoo abi sa aton mga katawhan
nga nagapamati subong is to love the Lord your God. To love the Lord your God. Ang love the Lord your God, please remember nga ini nga statement, wala naggabasi ini isang imo ginabatyag. So the word love is not a feeling. Ang paghigugma ginatawag diri sa Ginoo, hindi kay imo balatyagon. Ang balatyagon isa ina katawhanon, kag hindi ina ang ginatawag naton naghalin sa Dios. Kay ang Dios among gugma, kag ang gugma iya sang Dios. This is not an option, no? This is not an option kay kag ginatawag naton nga suggestion. To love the Lord your God is not an option and it's not a suggestion. Abi sang iban, abi ang pagpagigugma sa Ginoo kag pag-alagad sa Ginoo, isa ka suggestion, isa ka option nga wala na makita nga iban, kundi nga alagaron na lang nilang Ginoo kay wala na gidman sang iban na ila makita nga ila pagahimoon, but this is not an option or suggestion. But I want you to know that this is a command of the Lord to love God that will result to productivity and successful nga pagpangabuhi. Kaya nami kagkatahom sini nga dinalan, Remember, nga wala ginatagaan ikaw sang option kay ti ang kaman sang Dios diretso amo na gani nga aton nga ginapamatian karon ang mga mando sang aton gobyerno kag kung magpangita kita sang opsyon ang botselingon sina magabaton kita sang aton personal nga consequences sa mga options nga aton ginahimo. Pero abyan kagutod kun ang kaman aton lang batonon ini kag aton sundon, madali ini, no? Madali ini nga mga problema nga ginatubang naton sa bug-os nga kalibutan subong. Di ang aton naga-rebuild ang aton pangunahuna sang command, labi na gid ining command sang Dios, no, nga higugmaon siya sa iya nga paghatag sa aton sang maayo nga response man sang aton nga mga desisyon kag sang aton utod nga makinanglanon bilang mga katawhan. Kag siling dire, you have to walk in His ways. Dapat nga magalakat ka upod sa mga paagi sang Dios, upod sa giya sang Dios, upod sang direksyon sang Dios, upod sang guidance sang Dios, din ina umpisa. Kundi sa wisdom sang Ginoo. Kinaalam sang Dios kung ikaw bala panguna-una sa mga panguna-una nga may ara kita desisyon sa personal nato nga panguna-una, ginbase bala ina sa kinaalam sa Dios o kung sa nabalaan lang sang tawo. Very important gali ini nga ang excellent nga offer sang Dios para sa aton nga dapat kita maglakat sa iya mga paagi, nagahatag ini sang dako nga kahulugan sang ginatawag naton nga starting point. Anong starting point? Kundi nimo dapat umpisahan. Ti ang pag-change sang aton nga pangunahuna, of course mag-aumpisa sa aton mentality. Kung ang tao permi ma-discourage, permi na sa ma-discourage. Kung ang tao permi negatibo ginaangara sa una-una niya. No? Kag amo inang magruwen sa tao ang negative nga panguna-una. Dapat nga panguna-una siling sang Dios, it-transform naton ina sa panguna-una sang Dios. Ano ang panguna-una sang Dios? Positive ang panguna-una sang Dios. Panguna-una sang Dios ya hindi magpapirdi. Sa ginatawag naton nga mga human emotions kag balatyagon nga ginatagaan sang tao sang option. Walk in His ways. Kag hindi lang sa starting point kita mag-focus, kundi may ara man kita focus sa movements. Ang botselingon ng aton pangunahuna nga gina-follow niya ang kabubuton sang Dios, may ara ina nga action kag movement. Ginatawag naton movement. Amo na nga nakita na ako ng movement ya importante na ya.
Kaya kung hindi ikaw mag-igo sa movement, mahimo ikaw nga monument. Ha? Monument, ang silingon. Hindi ka nag-igo ka, nagligad sa adlaw, gin-review ko blatong ang ginhimo ni Rizal. Ha? Kag may ginahimo nga celebration ng aton gobyerno, kag ato ng mga military dito, damo nga mga tao dito, kag ginbuyagyag ang ginhimo sang aton hero. Kag ang movement sadto very very important sa sadto nga tinion, kag nakabulig ito adto sa bug-os nga pungsod sang Pilipinas. Kag karon man abyan kagutod ang movement subong importante man, kag ang aksyon kag ang progress. So kung aton tagaan gid ang ways sang Ginoo, hindi ang ways sang tao amo ang matuman. Isa mga paagi sang tao ya mo matuman, ha? Nahuna ya mo matungan, balatyago niya mo matuman. Ang tao ya may tawhanon na siya nga personal nga built-in nga ginhatag sang Dios, pero dapat gid nga sa aton ya personal nga pagpangabuhi, dapat ang ways gid sang Ginoo nga aton nga sundon. For the Lord will bless you in the land. Kita mo na, ha? Ang Dios magahatag sang pagpakamaayo sa iya duta nga ginhatag sa imo. Di karon kung ginaangkon naton ngang Pilipinas, ha? Ginsiling gani dire nga ginapamatian naton nga ang Pilipinas is a Christian country in the Far East. Tama ka Diyos nun ang Pinoy mong, ha? Pwede ang Pinoy iya kung Diyos nun lang ang istoryahan mo, ha? Maluhod na sa iya, bisan din niya, mangayo na siya bulig sa Diyos. Te amo na ang ginasaligan naton, te hindi mabudlay sa aton ang paghatagid sang bilis ang ways sang Ginoo. Now makita naton ang consequences ini. Ang consequences ini either bad or good nga offers nga ang aton response sa hindi insakto sa pulong sang Ginoo, may mga consequences ini. Now, there was actually some competition dire kung ano ang ginapatihan nimo kag ano man ang ginapasunod sang Dios. Ano ang nagakumpit sini? Amo ang aton nga nabaluan Kung nabaluan naton nga tawanon kag nagakumpit siya sa pulong sang Dios kag ginambal ng Dios, abyan kagutod ang consequences na gaabot sa aton ba? Hindi maayo nga consequence ang nagaabot kaysa sa aton nga pagpangabuhi. Bangod kay ang aton mga desisyon, ang aton pangunahuna, hindi yan nagiyahan sa Diyos. Siling dire, ang God who created the plans for deliverance of His people. Kung nagaplano ang tao karon nga matapos ining lockdowns, kag of course makabalik kita sa ginatawag nila nga new normal. Kisa ginausisa ko maning napulong nga new normal. Nang new normal na. Normal na siya, pero bag-o nga na kasi normal. Hindi kay magbalik kita sa daan nga normal, kundi bag-o nga normal. Ang dalagan sa kalibutan, karon gabag-ogid. Kung inyo observeran, gabag-ogid ang dalagan sa kalibutan. Pangunahuna, sang panggobyerno, sang ekonomiya, sang tanan nga nagakalatabo subong, bag-ogid. Kag matapos ining lockdowns, bag-o na ang dalagan sang kalibutan. That's why nga ang Diyos nag-create man sang iya plano. May plano siya sa aton. No? May plano kita personal man, may plano man ang Diyos sa aton. Ti ano mga plano sang Diyos abi nga nagaguide sa imo pagpangabuhi. Siling sang pulong sang Diyos dire, kita nagkabuhi bangod sa aton Ginoo. Kay in Him we live. Sa iya kita Sa iya kita nagapangabuhi. Ang botselingon sina, nga ang tao may katapusan, pero samtang buhi siya, dapat magpangabuhi siya, kag iya hamalon, nga ang ina nga pagpangabuhi, halin gid sa Dios. Halin gid sa Dios. Sa iya kita nagapangabuhi. Ang botselingon, iya gid ya. Kusog niya ang aton ginapangabuhi, ang pangunahuna niya ang aton ginapangabuhi, ang iya guidance sa aton ginapangabuhi. Hindi iya kay aton, iya kreasyon personal. Pasugtan mo lang iya ang kreasyon sa tao. Pasugtan mo lang iya ang balatyagon sa tao, pangunahuna sa tao. Ini mag-ruin sa tao.
Pero kung nang iya sang Diyos, yang sundon mo, ang katapusan sina kadalagan. Siling dire, you shall not perish. You shall not be destroyed. Especially kung ang foundation ni mo sa Diyos, very strong. Very strong ang foundation ni mo sa Ginoo. He will not prolong your days siling sang pulong. Kay kung ikaw makadesisyon sang hindi maayo, ang days ni mo iya kulangon gid sa kalibutan. Ang nagaprolong karon sang kabuhi sang tao, amo ang pagrespeto ya sa mga olds niya. Siling sang pulong sang Dios, ang mga kabataan hindi magrespeto sa kinikanan, gamay lang ang iya nga tinuig kag days sa kalibutan. But if you want to be prolonged, kag ang offer sang Dios dire, you have to choose good. You have to choose godly ways and godly attitude to respond to any kind of challenge. For sure, sa verses 19 to 20 nagasiling dire, the sure harvest of good advices. Importante abyan kagutod ang good advices ba? I call heaven and earth as a witness against you that I have set before you life and death. Ginset na sa Ginoo ang kabuhi kag kamatayon. Di kung gusto ka nga dali mapatay sa kalibutan, desisyonan mo lang na. Himuon mong hindi mayo eh. Kung desisyonan mo nga magdugay-dugay ka sa kalibutan, himuon mong mayo. Amo lang na eh. Blessing and cursing. Porte karon nabyan kagutod. Porte karon ng mga pulong nga nagaguluwa sa tao. Ang guluwa sa tao, ang pulong, sang cursing, sang blessing. Di ako niya, pilion ko yang blessing. Pilion ko yang pulong, sang blessing. Wala ko sang basulon nga tao. Ako niya nga pulong, kinanglan. Blessing. I-bless ang tao, tagaan pabor ang tao, tagaan pagpakamaayo ang tao, hindi kay hala binasulay, kagod ano na lang ang mga pulong guluwa sa basang tao, abyan kagotod, that is part of cursing. And when you curse somebody, kung ano man, ina mga pulong abyan kagotod, nagabalik ina sa kagalingon sa tao. Gabalik ina. It will not prolong your life. It will shorten your life. Ita mo, nagapangamuyo kita sa aton presidente, gapangamuyo kita sa aton gobyerno, gapangamuyo kita kay gusto naton mauntat ini ang ginatawag nga coronavirus ngini sa Pilipinas. Pero abyan kagutod, mag-obey man kita sa mga mando sa aton gobyerno. And that is helping how to prolong our life. Kaya kung hindi naton mahimo ina, ate, mag-shorting ng kabuhi naton, magsiling na nga 14 días, 15 días nga quarantine, mapa-quarantine ka eh. Para nga magdugay-dugay ka sa kalibutan, pero kung di mo nasundon, kag shortcuton mo na, abyan ka gutod, damo kaya ka kalamatay isang shortcut nga ini mo. Amo na karon nga may extension, may nag-extend pa, manami, manikonsas ni nga bulan, madula na gid ang virus kag ang lockdowns ni kundi makabalik kita sa ginatawag naton new normal. Kag iniyang katapusan nga ihambal ko sa inyo abyan kagotod, advice ini. So, primero, anong ginsiling ko sa inyo, ara sa aton ang pagpili sa pagsunod sang maayo nga offer sang Dios nga amo ang kabuhi kag indi ang kamatayon. Kag anong consequences sang disobedience yung natawag? Abyan kagutod, kamatayon man eh. Kamatayon, mag-disobey, kamatayon sang binidyo abyan kagutod, ang pinaka budlay nga hangpon nga ginadala sang kamatayon amo ang sala. Ang sala, kag pagpakasala, abyan kagutod, amo ang nagadala sang kamatayon sa tao. But here, nakita na akong dire, nga ang paghigugma sa Dios sa mga ang aton pangalkontra. Dako nga harvest ini. This is harvest time. I will call heaven and earth to witness about my harvest.
Muna nga siling ko sa inyo, ining nagalatabo, subong, isa ni kapribileyo, kag oportunidad man nga ang tao makabalik sa Dios. Kag kung makabalik ang tao sa Dios, may oportunidad siya sa pagtanaw, kag pagpangita, kag makita, nga ang pabor sa Dios nag-aabot gid sa tao. Don't curse. Stop cursing. Stop being negative. Stop saying words that are negative. Start blessing people. Start praying for people. Start encouraging people. Kung lagam lang sang encourage, hipos. Encourage ka nga magligon. Nga hindi magpapirdi sa aton kaaway. Yung aton kaawaya, he came to destroy and to steal. Amo na sila pulong ng Diyos. Nagkari siya sa pagpangawat kag sa pagpamatay. Amo na trabaho niya. Pero ang Diyos, nagasalig ako sa iya, nga amo ni ang mensahe niya sa aton sa sining adlaw. He came to give us life and life abundant. Bunansya. Bunansya. So mga muyo ako sa sining aga, sa sining adlaw, nga ang pagkaabunansya sa Diyos, ang iya direksyon, panguna-una, kagang aton man respond sa pagpili, nga pilion aton ang kayuhan halin sa Diyos, aton inamatuman sa aton pag-alagad sa iya. Hayop nga nakaintindi kita sa sini nga adlaw. Karon magapangamuyo ako sa aton Pilipinas, sa aton gobyerno, para nga ini abyan kagutod, matuman naton ang ginsiling sa pulong sa Dios nga ipangamuyo ang ara sa gobyerno. Mangamuyo kita sa sini nga adlaw. Ginong Dios, nagapasalamat ako bilang imo broadcaster sang imo pulong. Ikaw nagsiling Ginoo nga kon ang imo preacher, ang imo manugwali maghatag sang pulong sa Dios, ini nga pulong mangi isa kaliso. Nga kon matanom sa tagipusoon sang tao, Ginoo, makaangkon ang tao sang maayo nga pangunahona, sang maayo nga pag-alagad dira sa imo nga Dios. Ginoo, nagapasalamat ako nga sa amon pungsod karon, Ginoo. Bisan nga daw mabudlay namon hangpon ang movement kon kisa, ang aksyon kag mga responses sang mga katawhan bahin, Ginoo, sang ginahimo sang amon sosyedad kag gobyerno. Pero nagapati ako, Ginoo, nga ina nga mga ginhatag nga mga opinion, Ginoo, kag mga advices, suggestion iya sang Dios bangod kay madamo sa nagapangamuyo sa gobyerno. Lord, i-bless ang amon presidente, si President Duterte, Ginoo, nga ikaw padayon sa pagkapot sang iya kabuhi. Hindi siya, Ginoo, pagpabaye. Salamat kami, Ginoo, nga sa iya, o Dios, nga pag-atiman sa sini nga bugos nga Pilipinas, Ginoo, masuportaran sa sang tao pinaagi sa pangamuyo. Good health, hindi lamang sa iya kag sa iya pamilya. Kag sa amon, Ginoo, dire sa siyudad sang Iloilo, i-bless man, Ginoo, ang amon pamunuan dire. We thank you, Lord, nga sa amon mayo dire, Ginoo, ang amon balita kag information nga siya nagahimo gid sang iya responsibilidad kag sa pagpugong sa sining virus nga mag-alapta, Ginoo, kag madamo gid nga mga policies kag regulations nga ginahatag kag information sa mga tao agud kami magdi nalagon sa pagpakig-away sa sining nga virus. I-bless mo siya, proteksyonan mo si Mayor Jerry Triñas, ang iya mga pamilya, kag ang membro sang iya pamilya, kag ang iya, o Dios, nga mga counselors kang ila pamilya, kag bisan pa, Ginoo, liwat ginalift up ko ang amon province. Province ang Iloilo, Ginoo, kag probinsya nga palibot dire, Ginoo, madamo sa mga probinsya. Lord, proteksyonan mo ang bugos nga Western Visayas. Ini ang akon nga pangamuyo, kag nagapasalamat ako, Ginoo, sa imo ginhimo sa sining nga broadcast sa sining nga adlaw. Akon ini nasalig ang tanan pinaagi sa ngalan ni Kristo Jesus nga akon Dios kag personal nga manluluwas. Amen. Nilawat ang inyo abyan kag magwalis kanginan si Pastor Jomari Gumban Solmaca Sr. Nagapasalamat gid sang inyong pagpamati sa sining nga broadcast. I want you to know nga
Asa hindi madugay ang ining lockdown mag-down na ni. Mag-down na ni. Ang Botselingon, makabalik na kita sa pagsimba sa aton mga kasimbahanan. I-bless ka mo, balik ka mo sa pagsimba. I-bless man ang mga kautoran nakon nga ari sa Restoration Life Center Church nga nagapamati, ka nagasunod sa nga program. Balik kita sa pagsimba matapos sang sining lockdown nga ginapahimo sa aton ka ginapaubi sa aton gobyerno. Mayong adlaw sa aton tanan.